Blessed morning po mga ka-Team Jesus. Ako po si Sharon Amora Oy, isang membro po ng Team Jesus. At today po ay magbabahagi ako sa inyo ng aking daily testimony. At ngayon po ay August 23, 2025. Ang aking po napili na Bible verse na naaangkop sa aking testimony ngayong umaga ay Santiago 1 verse 12. Pinagpala ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok, sapagkat kung siya'y magtagumpay, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoong umiibig sa kanya. Hallelujah, Jesus Christ. Para po malapit po sa akin ang Bible verse na ito, mga kapatid. Di naman po natin maiiwasan na susubukin po tayo ng ating Panginoong Jesus. Ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol ito sa aking negosyo. Ang aming pong negosyo ng aking asawa na pinagkukunan ng aming pangkabuhayan ay ang nag-aano kami ng mga baboy, nag-aalaga po kami ng mga baboy ng aking asawa. At the same time po, may umu-order po sa amin ng mga lechonin. Way back 2023, sinubok po kami ng Panginoong Jesus. Bali, may alaga po kami dati na 10 fatteners kasi magdi-December na po iyon. So, nag-alaga po kami ng 10 fatteners. Kakatayin po kasi sana namin yun para sa mga orders, para sa Pasko at New Year. At meron din kaming 15 lechoning baboy. Kaso mga kapatid, sa time na yon, nauuso po yung sakit sa baboy, yung swine fever. Yun bang tawag doon, swine fever? Opo. At isa po ang aming mga alaga, nagkasakit po sila. 10 ng aming mga fatteners ay 4 lang po ang hindi nagkasakit. The rest nagkasakit po sila. At yung amin namang pong mga lechonin, para hindi po sila maano ng sakit, ay napilitan po kami ng i-dispose ito ng mababang presyo. At yung aming namang mga 6 na mga fatteners na mga alagaing baboy ay nagkasakit sila, mga kapatid. So, meaning noon ay lugi kami sa aming pag-aalaga ng baboy noon, mga kapatid. Ang aming kapital noon is 100,000 plus. Grabe talaga ang iyak ko, mga kapatid, ng mga panahon na yun. Kasi nandun na yung lahat ng pera namin, no? Binuhos na namin doon sa pag-aalaga namin. Kasi papasko yun, mga kapatid, eh. Kaya marami kami inalaga ang mga kakataying mga baboy at mga lechonin para kasi sana yan sa mga orders. At nakakasad lang kasi nagkasakit sila. Grabe talaga yung aming pagkalugi, mga kapatid. Umiyak talaga ako. 1 week po talaga akong hindi nakatulog. Iniyak ko talaga sa Panginoon Jesus kasi nag-aalala po ako, mga kapatid, eh. Nandun na lahat yung mga kapital namin. Tas lose siya lahat. Hindi talaga kami nakabawi kahit yung kapital. Iniyak ko talaga yon kasi nag-aalala ko na paano na to, naubos yung lahat ng pangkapital namin. Bali sa 100 plus na nabalikan lang kami ng 50K. So, ang laki talaga ng losses namin noon, mga kapatid. Iniyak ko talaga yun sa Panginoong Jesus. Grabe talaga yung na-stress talaga ako, mga kapatid.
Pero praise God, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At kahit yun ang nangyari, hindi pa rin kami tumigil ng aking asawa. Nagpatuloy. Yung natira naming pera na nabalik, inano na ulit namin sa negosyo. Praise God, lumago naman, mga kapatid. Unti-unti kami nakabangon. Thank you, Lord. Hindi talaga ako nawala ng pag-asa. Pinagdasal ko talaga lahat, mga kapatid, na Lord, kung ito man ang iyong plano, alam ko may plano ka, bakit nangyari ito sa amin. At alam ko rin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. At ito, very happy ako, mga kapatid. Kahit nangyari man yun sa amin, syempre, lesson learned yun sa akin, na kahit anong mangyari, hindi agad tayo susuko. Keep praying, manalig lang tayo na andyan lagi si Panginoong Hesus upang tayo ay tulungan. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Very, very thankful talaga ako sa mga pinagdaraanan kong pagsubok. Dahil doon, napatatag niya ako, mga kapatid. Mas lalo akong lumapit kay Panginoong Hesus. Nagdasal ako sa Kanya na, Lord, Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Walang iba. Guide us. Kung ito'y kalooban mo, lahat ng aming plano, pag kalooban mo ito, syempre, i-bless mo ako. You will have a way para i-bless kami at maibalik sa amin yung mga nawala sa amin, mga kapatid. Hindi din biro yung nawala sa amin. Grabe talaga. Almost 70k losses. And praise God, napatagumpayan namin ang aking asawa at ito kami nagpapatuloy sa buhay. Thank you, Lord Jesus. At yun lamang, mga kapatid. Ang aking masasabi, keep praying, keep the faith, at wag na wag tayong susuko. God bless everyone. Jesus loves us. Bye-bye.